outlook o kaya po yung projection ho ng ating gobyerno doon sa mga factors outside do ng matanong lang ho namin kung naapektuhan po tayo ng halimbawa ng mga nangyayari ho sa labas ho ng bansa. Sabihin ho natin na ito pong pangyayari diyan sa Venezuela na kung saan ay top producers ho ito ng langis at ang ating manufacturing ay nakadepende po sa langis. At sinasabi ng Amerika na kami na ang magpapatakbo ng langis ng Venezuela. Ano ang maaring pong maging epekto no in case after ho nitong sabi nga 6 months from now o 3 months from now diyan sa pangyayari sa Venezuela at anong maging epekto nito dito sa atin sa market po natin inflation po natin kung meron Michael. So for Benji, stable lang yung yung presyo ng world oil price Mm-hmm. Halos steady lang, halos hindi naman po nagbago mula nung invasion ng US sa Venezuela nung January 3 no Sabado, no? Halos hindi naman po nagbago kaya it goes to show na hindi pa naman apektado kasi pangatlong araw na po ito Monday, Tuesday, Wednesday na bukas yung merkado buong mundo, no? And at least medyo let's say consolation so to speak, no? Hindi naman siya sensitive sa yung presyo ng world oil prices kasi in the first place yung Venezuela, totoo marami pong reserba ng langis yan pero mismanage po masyado yung ekonomiya nila. I think they're producing like 800,000 barrels per day. That's less than 1% ng kabuuan na production sa buong mundo, no? So medyo maliit din. Tsaka yun nga yung allegations din ni Trump na yung kasi parang sabi ni Trump may mga kahit nung napakaraming mga tao may mga US investments doon na yun na ninakaw daw nila. Meaning to say mga US investments yun sa oil infrastructure na kasi at some point yung iba kasi yung form of government dyan mga dictators tapos parang at some point ang term doon ni-nationalize or kinonfiscate yung ibang kaya socialism kanilang form of government pero po Michael hindi ho ito